Sorry. Hello everyone! Ako pala si Dalia Pilipina, pero nandito na ako nakatara sa Australia, sa may Melbourne. Dito na ako kasama sa asawa ko. Alam mo, ang hirap pala sa akin, ang hirap magkuha ng visa dito, papunta dito. Yung requirement mo, ang kulang-kulang. Kami ng asawa ko, nahirapan talaga kami magkuha ng visa papunta dito. Nag-apply kami ng visa 2024, pero nakapunta ako dito 2026 na. It's almost 2 years yung ano namin, kasi sa akin kasi ang daming kulang sa kagaya ng mga requirements ko, kagaya ng school record ko, kagaya ng ng register, anong tawag nito, sa amin kasi sa probinsya, yung yung late registration. Tanda na ako nagparehistro ako mismo nagparehistro, kasi si Papa dati hindi naman sila nagparehistro sa akin. Yung inano lang namin, yung ginamit namin sa school before, yung baptismal lang, kasi sa probinsya lang kami sa probinsya kasi ganyan lang. Pwede na yun noon kasi noon 1980s, pwede kaming baptismal lang ginagamit. Pwede na samahan ka lang sa magulang mo papunta sa school. maano ka na kaagad, yung makapasok ka na kaagad sa school. Pero ngayon, hanggang nag-high school ako, ganun. Pero nung ako, kasi gusto kong mag-abroad nung 2009, kailangan ko nang gusto ko mag-abroad, kaya nag-apply ako ng nagparehistro ako sa akin. Kaya may naman ako, ang kailangan lang naman sa magparehistro ka, baptismal man talaga ang kailangan. Kaya naman ako ng baptismal, kaya okay, nakakuha ako ng birth certificate noon. After that one, for almost 2 years, nakakuha ako ng passport. Nakapagtrabaho ko sa ibang bansa. So yun, ako hanggang nakapag-asawa ako ng Australian. Ang hirap pala kung mag-apply ka, mag-asawa, yung kahit Australian, yung asawa mo, ang hirap din kasi kailangan talaga yung kailangan talaga yung mga documents mo. Dito ang hirap kasi talaga yung mga requirements mo, yung bakit daw ako ang tagal ko
hindi nila kuti-kuti. Pero alam naman natin na yan talaga yung ano nila. Kasi baka mali-mali yung ano mo, yung hindi ikaw yun, iba yung tao, naniniguro lang siguro sila ng ganun. Kaya yun, umabot ng 2 taon bago na-approve yung visa ko, kasi kailangan ko pang kumuha ng CEB. Kasi wala na yung mga record ko noon. Nag-graduate ako ng high school 1988. Elementary 1988, tapos ng high school 1997, because naghinto kasi ako bago ako nag-high school, kasi sa amin malayo yung high school kaya pinahinto ako, tapos pumunta ako ng ibang lugar, nagtrabaho, nag-working student ako para makapag-aral ng high school. Doon nakatapos ko, nakapagtrabaho ng maayos sa mga yan, ganyan ba. Tapos at sa tagal na nun, wala na akong mga record, kaya kailangan na kaya ang laki ng ginastos tuloy namin dahil lang dyan sa mga ganyan. Ang hirap kahit marami naman ilang beses naman ako nakalabas ng ibang bansa, pero hindi nila pinahintulutan na kailangan talaga ma-process lahat yung mga document mo. Kaya tinry ko naman, nakakuha naman ako ng CBE, pero ang dami mo talagang mapuntahan bago mo yun makuha. Hirap kaya. Pero ngayon sa mga bagong sa mga kabataan ngayon, siguro mabilis na lang sa kanila, kasi naka-ready na lahat hindi naman kagaya sa amin noon. Na ngayon pinaparehistro na kaagad, pag panganak kaagad, nakarehistro na yung mga bata, pinarehistro na kaagad sa mga midwife. Hindi kagaya noon, traditional midwife lang yung nagpapaanak sa mga magulang, sa mga nanay. Tapos pagkatapos nun, sila hindi nila naman yan pinaparehistro. Ang mga magulang din hindi din nila pinaparehistro. Kaya karamihan sa mga probinsya, yung mga bata walang rehistro hanggang sa tumanda. Marami sa kanila ang ganyan. Pero nakarating na din naman ako dito. Sana ang inaano ko na lang dito, sana makahanap ako ng trabaho, kasi nag-apply hindi naman, medyo mahirap din mag-apply ng trabaho tapos dito kasi iba yung salita. Makapag naman ako ng English, pero iba yung salita nila sobrang slang kasi sila dito. Kaya okay lang din yan. Okay naman, hindi naman masyadong mahirap dito. Malamig lang masyado. Iba ang weather dito sobrang lamig. Winter ngayon, it's July pero winter, at sobrang lamig. Naranasan ko naman yung lamig doon ako sa Saudi.
Iba dito, mas malamig. Ang lamig ng hangin. Doon sa Saudi, it's 4 degrees din naman. May 4 degrees na pero dito sobrang lamig talaga. Maramdaman mo talaga na malamig siya. Pero kaya naman. Ngayon, nag-try ako mag-aral-aral. Sana, ano ko rin, yan lang muna. Sana supportahan niyo naman yung vlog ko kahit hindi masyadong maganda. See you in my next vlog. Bye!